Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, February 18, 2026 at ganap na pong 1:10 ng hapon dito ho sa Pilipinas, sa lahat ng Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat po ng Pilipino, saan man pong panig ng mundo, sa ating mga nakasubaybay na overseas Filipino workers, yung Filipino migrants, saan man po kayong panig ng mundo, isang magandang araw po sa inyong lahat. Pinoho sa ating pamagat ngayong tanghali. Inday Sara, the President, sapagkat kanina lamang pong bago mananghali ay dumagundong ang simple payak, subalit mararamdaman mo sinserong pag-anunsyo ng kanyang kahandaan na ang buong konteksto po ay humingi pa ng kapatawaran sa sambayan ng Pilipino dahil tinulungan niya si Bongbong Marcos maging Pangulo noong 2022. Subalit, yung kahapon po ay lumipas na. Ito po ay parte na ng kasaysayan, ito po ay parte na ng ating alaala. Wala po tayong magagawa, hindi po tayo pwedeng magmukmok doon sa hindi naman pagkakamali. Dahil siguro talagang magaling umacting ito, pati ho tayo nabudol. Imagine niyo 6 na taon kong binalikat yung laban at to find out much later on na ang layunin pala ay budulin ng Pilipino. Subalit, ito na ho tayo, nagpahayag si Vice President Inday Sara Duterte na atin pong itatama ang kaunting pagkukulang na natulong ho siya sa sa isang taong not deserving to be the president. Kaya ito po ang ating pamagat, Inday Sara, the President. At mula po nung marami pong salamat sa mahigit 1,000 live viewers natin. Mabuhay po kayo. Mahalaga po na mag-live tayo agad sapagkat ang dami hong nag-mensahe kanina pa. Humihingi ng marching orders, humihingi ng gabay, humihingi ng instruction, humihingi ng ano raw po ang kanilang gagawin. Mainam po dito sa pagla-live, kaya po inagahan natin ngayon, dapat po 5 p.m. pa. Ginalaw ko na lang ho yung ating schedule ngayong hapon. Kaya inuna ko na ho kayo, lahat po ng sasali sa ating live na ginagawa ngayon sa Tinig Maisog. Sana ho ay magmensahe kayo ng mga idea, ng mga suggestion kung paano natin now that the Vice President Inday Sara, the President, nagdeklara na ng kanyang kahandaan at pag-alay ng kanyang buong buhay sa pagsisilbi sa bawat pamilyang Pilipino. Kinakailangan po natin siyang tulungan, protektahan natin si VP Inday Sara Duterte sapagkat bukod sa mga harassment, bukod sa mga legal na pananakot katulad ng impeachment. Pag-uusapan din natin yan. Mangungusap din po tayo sa mga mambabatas dyan sa House of Representatives, dyan din all the way hanggang Senado. Sapagkat mayroon malaki po yung implication ng pag-anunsyong ito ni Inday Sara, the President, ng kanyang kahandaan at pagbigay ng kanyang buong sa kasi sa ating saligang batas sa Article 7, in Section 5 or Section 7, Section 5, yun doon po sa panunumpa sa katungkulan, doon po talagang taimtim po yung panunumpang yun ng Presidente at Vice Presidente na kanilang iniaalay ang kanilang buhay. Inihahandog, itinatalaga ang lahat ng kanilang lakas, talino, talento, buhay sa mamamayang Pilipino. Alam naman ho natin ano ang nangyayari sa ating bansa ngayon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Lahat ng mga kagaya ko na nagpapahayag ng katotohanan, sinasampahan ng kaso, tatakutin ng inciting to sedition, ng sedition, yung mga talaga namang Inday Sara Duterte supporter na nasa gobyerno, tinatakot, tatanggalin ka sa pagiging appointive official mo, kung ikay na may halal, hindi ka bibigyan ng budget, pera-pera ho ang palakad Kanya, mahalaga po na mapakinggan ko kayo ngayong hapon. Magpalitan po tayo ng kuro-kuro with this
latest and the boldest declaration to date of the Vice President that she is seeking, she is running, she is making herself available as President this coming 2028. Balit alam ho ninyo, yung kanyang kahandaan, kahit ngayong araw, handa na ho maging Pangulo, si Inday Sara Duterte. No? Batiin ko lang yung nauna, si at Crescencio Prado 6121 at si at Comrade TV 6935. I see bright sunshiny day with the announcement of Inday Sara Duterte. I suppose yun ang kanyang konteksto. No? Si Ark Bonch, wala nang urungan to, suportahan natin to mga Bisaya. Bismin, nananawagan na rin siya at si at My Beshi, tama po ito. At Comrade TV 6935, we need to protect Vice President Inday Sara Duterte. Si at Iya_Simeon, yes, finally, nag-decide na si VP. Pati po ito, we'll take notice of this comment from at Iya_Simeon. Yung sabi po niya, yes, finally, nag-decide na si VP. Yun nga ho, yung matagal na nating pinag-uusapan dito sa Tinig Maisog. Ano? Sana po yung mga naka-live sa YouTube, patuloy po kayo mag-like, mag-share, mag-subscribe, mag-comment at mag-react. Ganon din po sa yung nasa Facebook, patuloy pa ho nating palakasin ang ating pahina bilang dagdag tulong din po at puwersa sa kandidatura o paghahayag ng kahandaan ni Vice Presidente Inday Sara Duterte dahil alam naman natin ang mainstream media hindi ibinabalita yung mga totoong balita. Tingnan ho ninyo bukas, GMA 7, dinala na ho yan. Pero tingnan nyo yung mga pahayagan, tingnan ninyo kung iba-banner nila yung storyang ito. Napakalaking istorya nito. Baka naman sa inner page ng dyaryo ito lumapag. Pero okay lang, ang tao ho ay nasa social media na. Let's meet itong mga ipokritong meron pong matitinong nasa mainstream media. Pero itong karamihan na iniiwasan yung mga totoong issue, let's meet them head-on. Pumili po kayo ng mga pahina sa social media, kagaya po ng ating munting pahina ang Tinig Maisog na nagpapahatid ng mga totoong impormasyon. Dahil nga kako ang ating layunin ay maiangat ang antas ng kamulatan, kalinangan at kaalaman ng mamamayang Pilipino nang hindi po tayo mabudol. Ito na nga ho, nagdeklara na si Inday Sara, the President, ang kanyang kahandaan at ipag-aalay sa kanyang buong buhay, buong pagkatao sa paglilingkod sa ating bansa, sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. At ang mahalaga, yung katagang binanggit niya, inaalay niya, hinahandog niya ang kanyang pagkatao, ang kanyang buhay sa paglilingkod at sa kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. So ito ho ay welcome news at ito pong comment ni at Iya Simeon, yes, finally nag-decide na si VP. Malinaw po sa naging payag ni VP Inday na it took her no less than 47 years. Linaw ho ng pagkasabi niya eh. It took her no less than 47 years to realize that her life is not just her own. Struggle po kasi yung magdedesisyon ka kung ikay tatakbong presidente o vice-presidente. Mahirap po yun eh. Sapagkat hindi po yan yung parang nangyayari ngayon. Gusto lang pala makuha yung titulong presidente. Pero ayaw mag-astang presidente. Hindi po yung astang presidente yung presidentiable. Kundi ayaw maging ama ng Republika ng Pilipinas. At ngayon po talagang may sakit ang ating bansa. Balik na naman po tayo sa pagiging sick man of Asia. Bagsak ang foreign direct investment, bagsak ang turismo, bagsak ang ekonomiya. Bagsak ang halaga ng piso, nakaka-recover lately pero bagsak pa rin, mababa pa rin. At sinisira po ang lahat ng institusyon. Ang kinakailangan po ng bawat pamilyang Pilipino, ang kinakailangan po ng bansang Pilipinas, ang kinakailangan po ng bawat overseas Filipino workers ay ang pagkalinga ng isang leader na tatayong isang tunay na ina sa bawat Pilipino at sa bawat pamilyang Pilipino. Ito na po ang ina ng sambayan ng Pilipino, ang ina ng Republika ng Pilipinas, ang ilaw ng ating tahanan, Inday Sara, the President.
Yan po ang ating pakay ngayong hapon. At bilang tugon, hindi ho naging madali sa kanya. Sinabi po niya malinaw. It took her no less than 47 years na ma-realize niya, na mapagtanto niya na ang buhay pala niya hindi kagaya po ng buhay nating mga karamihan. Ang buhay niya, pagkatapos ng mahabang taon, 47 years to be exact, napagtanto niya ay hindi kanya. Kaya ito po ay napagtanto niya na ang buhay niya hindi lamang para habulin yung personal satisfaction, personal glory, personal happiness, personal success, accomplishment, and achievement as a person, as a mother, as a wife, as a daughter, as a sister to her siblings, as a friend to many, as a mother to her children. Di ho napagtanto niya after 47 years. Katangi-tangi at natatangi ang buhay niya. Kanya siya ay nagdesisyon na kanya pong inaalay sa kanyang bansa. Sa bawat pamilyang Pilipino, ang lahat ng kanyang alam, nalalaman, katalinuhan, talento, karakter, pagmamahal sa bansa, inaalay po niya sa bawat pamilyang Pilipino. Hindi po madali yun At sabi nga ho niya, today, ngayong araw, February 18, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. So malinaw po yan. At linahad din niya yung mga kadahilanan, kagaya ng pagtalikod niya sa gabinete, dahil 2024 pa lang, sa isang interview sa kanya, di ba sinabi niya, biniston niya, 2 tao lang ang naglalaro sa pera nating mga Pilipino. Pinaglalaroan, of course, with the imprimatur, of course with the approval, of course with the knowledge, of course with the consent ni Bongbong Marcos. Pero ang kanyang sidekick dyan, yung kanyang kaliwat kanang kamay, siyempre si Martin Romualdez. Siyempre si Saldico. Saldico, initially, ginagabayan ko po kayo, but feel free to formulate your own opinion at bukas po ang ating programa sa inyong malayang pagpapahayag ng inyong opinion. Hindi ko kinakailangan sang-ayon kayo even yung Inday Sara the President. Kung ayaw nyo kay Inday, lumipat kayo sa platform o pahina na gusto ninyo. Wag ho kayo dito. Pero yung may mga nag-aalanganin or undecided, welcome po kayo rito and makinig kayo. At kung after ng inyong pakikinig ay hindi kayo kumbinsido, malaya po kayong maghanap ng inyong kandidato o napupusuan o mapupusuan bilang Pangulo ng ating bansa. Pero kung kayo po ay susuporta kay Inday Sara the President, welcome po kayo sa ating pahina at makipag-engage po kayo para interactive po yung ating pagla-live ngayong hapon. So yan, at Iya_Simeon, hindi yung madali At yung nagsasabi, lalo na yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo, lagi niyang sinasabi na gahaman daw sa kapangyarihan, wala ho kasing alam yun. She was never part of the campaign way back in 2022. Wala. Ano yan? Miron. Miron lang ho ang papel niyan. Nung pumasok siya, nung marami ng kaguluhan sa gabinete ni Bongbong, siyempre, siya yung gahaman sa kapangyarihan Gusto niya yung limelight, gusto niya yung camera, gusto niya yung surrounded siya siguro nung mga kusino-sino at nakakolorete, kung ano-ano. Pera po ng taong bayan, yung araw-araw na ginagamit niyan. At hindi pagbibigay ng tamang impormasyon sa atin, singilin natin yung lukaret sa Malacanang, yung lukaret sa palasyo. Hindi ho ninais ni Inday Sara na maging Pangulo as early as 2022. It took a lot of convincing for her to finally agree to consider running as Vice President, not as President. Nakita naman ho natin doon sa resulta, higit na malaki yung kanyang nakuhang boto o mandato sa bawat pamilyang Pilipino. Para ho malinaw tayo
si Inday Sara, si BP Inday Sara lamang ang paulit-ulit na bumabanggit at bumubulalas ng katagang yan. Bawat pamilyang Pilipino. Bawat pamilyang Pilipino. Bakit ito mahalaga na ulitin ko yung katagang bawat pamilyang Pilipino? Ito ho yung nasa kaibuturan ng kanyang puso. Ito ho yung nais niyang paglingkuran. Ito po ang kanyang poprotektahan. Ito po ang kanyang itataguyod para meron pa pong abutan. Yung ating mga anak, yung kagaya po naming mga bata pa yung mga anak, para po meron pang abutan na Pilipinas. Para po meron pang patuloy na mangarap o aspiration o ambisyon. Diba? Yun ang nais itaguyod ni Inday Sara, the President, ang bawat pamilyang Pilipino. Inuulit-ulit po natin ito bago pa gayahin, nakawin, hijackin ng kung sinong mapagpanggap na sasabihin siya'y nais ding maging Pangulo upang paglingkuran ang bawat pamilyang Pilipino. Yes, you heard that first from Inday Sara, the President. Kanya po natin inuulit-ulit. At bukod po dyan, ang linaw po nung naging buong pahayag ni BP Inday Sara, ni Inday Sara, the President, na yung ating mga overseas Filipino workers, yung ating mga Filipino migrants, pag kailangan kayo ng Marcos Jr. Administration, anong binibigay sa inyo? Sasalubungin kayo ni Bongbong sa airport, nakita naman walang pumapansin sa kanya. His presence in welcoming yung mga returning, whether for a brief holiday or returning permanently na overseas Filipino workers at Filipino migrants, hindi po yun ang hinahanap ng mga kapatid natin overseas Filipino workers. Ang hinahanap nila, yung panahon na panatag ang kanilang kalooban kahit sila'y nagpakalayo-layo upang merong pagkakitaan at kumita ng sapat na pera para maitaguyod ang kanilang pamilya. Subalit anong nangyayari ngayon? Balik na naman ang krimen, laganap ang illegal na droga. Yan din ang lalabanan ni Inday Sara, the President. Sabi nga ho niya, I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Di rin niya ho kayang lumuhod at humingi ng kapatawaran sa bawat Pilipino. Tama po yun sapagkat sa 114 million Filipinos, paano mo luhuran lahat yun? Di mo naman nakakaharap lahat. Instead, hindi man siya makahingi ng kapatawaran sa bawat Pilipino. Ang kanya pong inaalay niya ang kanyang buhay, ang kanyang lakas, ang kanyang hinaharap, ang kanyang kinabukasan sa pagsisilbi sa ating bansa at ulitin ko, sa bawat pamilyang Pilipino.